Tara luto tayo ng masarap na umagahan. Mag-isa tayo ng bawang, sunod nating ilagay ang sibuyas. Akala mo naman talaga ako yung nagluluto, pero hindi naman. Yung asawa ko po yung nagluluto, nandito ulit kasi kami sa mga biyanan ko, dito kami mag-uumagahan. Tapos naglagay siya ng paminta. Ganyan siya magluto, sa gisa niya isinasama yung paminta. Kapag okay na yung bawang at sibuyas, pwede mo nang ilagay yung corned beef. Konting halo-halo, tapos nilagay na niya yung isa pang corned beef. Hindi kasi kakasya sa amin yung isa lang. Kaso ang problema, dalawang magkaibang brand yung natira. Kaya pinagsama na lang ni Bunso. Naglagay din siya ng kaunting tubig. Magkaiba kami ng way ng pagluluto. Ako kasi hindi ako naglalagay ng tubig. Ito naman yung pampalat na inilalagay niya, soy sauce. Ako naman, magic sarap. Hinalo-halo niya ulit, tapos sunod naman niyang inilagay yung patatas. Masarap kasi dyan yung luto at malambot talaga. Kapag kasi hilaw, parang iba yung lasa. Habang nagluluto pa yung asawa ko, uunahin ko nang pakainin si Fort at Alicia. Egg para kay Kuya Fort at lugaw naman para kay Alicia. Malakas kumain si Alicia, mukha lang siyang payat. Magana din siyang kumain, gusto nga niya mayat maya kumakain. Mahilig siya sa mga pagkain na masabaw, mahilig din siya sa prutas. Luto na ang ating corned beef ala Bunso. Kumakain na din yung mga pinsan ni Fort. Aalis kasi sila, isasama sila ni Daddy sa simbahan. Siyempre, kwentuhan muna bago kumain. Sunod namang iluluto ni Bunso yung fried rice. Hindi niya pinahugasan yung pinaglutuan niya ng corned beef. Doon kasi siya magluluto para makuha niya yung lasa ng corned beef. Nagisa muna siya ng bawang gamit ng mantika. Tapos, nung medyo brown na yung garlic at saka pa lang siya naglagay ng butter. Ganito din ba kayo magsinangag? Tapos, nilagay na niya yung kanin. Mas okay kung kaning lamig talaga yung gagamitin. Yung iba kasi bagong luto yung ginagamit. So, ito na. Luto na ang ating sinangag. Soon, isi-share ko sa inyo yung chow pan rice ni Bunso. Masarap din yun, promise. Nakakatatlong platong kanin nga kami lahat sa bahay kapag ganun yung niluluto niya. Naglagay din pala siya ng asin pampalasa. So ito na ang aming masarap na umagahan. Corned beef, egg, fried rice, at syempre hindi mawawala ang chicharon. Kain po tayo. Masarap talaga yung mga ganitong ulam sa umaga. Lalo na kung itlog na pula na may kamatis, buro, nilagang gulay. Bigla tuloy akong nag-crave. Eat and run na naman ang peg namin. Pagkatapos kasi namin kumain, umalis na kami. Tignan nyo naman kung gaano kalikot si Alicia. Isang paa na lang yung may sleeper. Dumaan na din kami sa pet supplies. Binili kasi namin ng pagkain si Ocean. Yung mga anak ko, enjoy na enjoy sila kapag sumasakay kami sa tricycle. Lalong-lalo na tong si Alicia. Ganito din ba yung mga anak nyo? Hindi pa kaya ni Alicia mag-mask. 10 months pa lang kasi siya. Baka po kasi may magtanong kung bakit wala siyang suot. Dumaan na din kami sa Metro Town para bumili ng mga ilang gamit ni Ford. Si paring Borong na lang yung pinabili ko sa loob. Buhat ko kasi si Alicia. Ito yung mga pinabili ko na gagamitin ni Ford para sa homeschool niya. Pagdating namin sa bahay, itong si Alicia sa kwarto agad dumiretso, sa mini play area niya. Favorite tambayan niya yan. Bigay lang din sa akin yan ng hipag ko. Yung isang slide na medyo malaki, bigay lang din yun ng hipag ko. Ito din may kasama din siyang slide pero tinanggal ko. Feeling ko kasi delikado para kay Alicia. Tinanggal ko nga din yung hagdan, lagi niya kasing inaakyatan. Kawawa naman, pinipilit niyang umakyat. Ikakabit ko na nga ulit. Ganyan siya kakulit kapag nakakabit yung hagdan. Sobrang paborito talaga ni Alicia yung area na yan. Kaya lagi kami nakabantay, baka kasi mahulog. Masaya na ulit siya kasi napuntahan na niya yung gusto niyang puntahan. Hindi pa man niya kaya lumakad mag-isa, ganyan na siya kakulit. Paano pa kaya kung kaya na niya?